6 na katao ang tinangay ng flash flood na nagmula pa sa itaas ng bundok na ito. Sa mismong bahaging ito ay hindi pa rin nakikita sa loob ng 2 linggong nagdaan. Ito ay dahil pa rin ng bagyong Christine. Sa bidyong ito ay pakikita ko sa inyo ang malagim na sinapit ng community na ito na dati ay nagtataglay ng malaparaisong ganda dahil sa makinang nitong lawa at lunti ang kulay ng kabundukan. Isa ang confirmed na casualty at 6 pa ang hanggang ngayon ay nawawala. Mga bahay na dinurog ng bahang may kasamang putik, mga puno ng kahoy, bato at mga kabahayang sinakop na ng lawa. Sino nga ba ang dapat managot sa trahedyang ito? Ang bagyong Christine, ang kabundukan o tayo? Tara, ating muling diskubrihin ang sinapit ng Sitio Siaten sa Balete, Batangas sa kamay ni Christine. Kanina pa kami nag-aahon. Pupunta sana namin cruise sa taas, pero napansin ko mula doon sa may malayo pa doon. Pakita ko sa inyo. Yan o, yan. Yung crack niya, no? Yung crack, mahaba niyan. Ito guys, o. Ito. Crack yan. Crack. Ito, crack. Hanggang doon. May crack. Ano? Yan, daming crack, o. Daming crack. Ibig sabihin kung yung bagyong Christine tumagal-tagal pa yon, possible itong malaking part ng bundok ito guguho. Yan o, yan o, yan o, crack yan o. Oh, crack sa bundok ng talumpok. Ito, kita nyo no, yan o, crack yan. Ang haba ng crack. Takot ang lugar na ito. Possible itong ano, possible itong gumuho kung nagtuloy-tuloy yung bagyong Christine. Pupuntahan mo ito, 2 ang daanan. Una via Star Tollway, exit ka lang ng Balete. At ang pangalawa, itong dinaanan ko na malapit sa akin, tumbok na tumbok via Tinurik, Tanawan. May isa pa nga palang daan sa Barangay Buo, Tanawan, kaso maliliit ang daan at napakarami pasikot-sikot. Ngayon pagdating nyo dito sa letter T na intersection, kakaliwa ka. Ay, lampas. Alarm ako ng 5:30 pero bumangon ako alas 7 kasi anong oras ba naman ako natulog. So yan o, yung status ng Balete Baywalk, yun o, sira-sira yan o. Yan o, sira-sira yan. Tapos doon, malala. Sana tayo mapako din eh. Nasa ko wala naman kasi mga debris na ng kahoy na naputol-putol eh. Yan o. Dati mababa yung mababa yung level ng lawa. Oh, tapos ngayon kita mo
Parang wala nang 1 metro. Nasa labi na ng Baywalk. Yan o. Oh, kita nyo. Ang gatong. Mahalin pa rin. Sige po, kita. Diba? Sabi ko sa inyo eh. Kaya ako naging duro eh. Kung nakikita nyo itong bangkang nasa gawing kaliwa ko na nagbababa ng pasahero, nakisakay tayo dito para magpahatid sa sitio Siatin. Pero nakihabilin muna tayo ng motor dito. Siyempre ayaw natin ng mabibilad sa init sa tanggol ang ating Honda CRF 150L. Ayun na nga, dadaan pa pala ng Balete poblasyon si tatay na bangkero. Pero sumama na rin ako para di na ako babalikan pa dito. Di na nga pala ako namili ng bangka dahil according sa mga taga rito, halos karamihan ng bangka dito ay nawasak ng bagyong Christine. Kung napapansin nyo, malakas ang alon sa mga oras na ito dahil ang bagyong Leon ay kasalukuyang papasok ng bansa. Wala tayong choice kundi suungin na rin ang malalakas na alon ng lawa. Shoutout kay Lamani ng sakay sa akin. Tapos matay-makina namin sa gitna. Ito ang yata pala sa Aeris. Okay. Nagpunta kami ng bayan ng Balete, pero babalik kami ng Siatin kasi sa Siatin talaga sadya ko. At sana makapag-video tayo, sana makapagpalipad tayo ng drone, samahan tayo ng Diyos. Umibitaw yung sumiihe propeller ni bangka namin. Siraan kami yan, so hindi na pwedeng patakbuhin itong motor kasi nabalik ko daw yung ano, may propeller no? Anong naging problema tayo? Yung nabaluktot yan. So pabalik kami sa Pampang, baka magsakay ako ng tricycle papunta doon sa Baywalk ulit, tapos baka akitin na lang uli natin ng bundok. Sabi ko hindi ko na akitin ng bundok, mukhang mapapalaban naman tayo sa bundok kasi konti lang bangka, halos nasira mga bangka dito. Pagkatapos ang laki ng alon, wala masyadong bumibiyahe. Yun pa isang problema, pero hindi tayo mapipigilan para hindi makapunta sa Siatin. Punta pa rin tayo, go. So lalo tayo napalayo. Nasa Baywalk na tayo, napalayo, pero malakas ang alon. Sabi ko kanina, konti bumibiyahe bangka, halos nasira mga bangka dito. Pero siguro akitin uli natin yung bundok. Takot-takot na mag-adventure to, pero kaya natin yan para sa Siatin. Yan, nandito na ako sa may kalsada. Mahaba-haba di pala lakay nito papunta doon sa damo na ako 7-Eleven. Maghanap tayo na mabibili madadala ng pagkain kasi mamumundok tayo this time. Kailangan natin ng extra power, energy. Tcharan! Nandito na ulit tayo sa Balete Baywalk. Umikot, nagpakalayo-layo lang ako doon kasi yung bangka talaga na sinakyan ko nasira eh. Pero alam nyo, wala naman tayong regrets kasi naniniwala ako doon sa sabi ng Bible sa Romans 8:28, all things work together for good. Diba? Hindi mo masabi eh. Kaya kayo nilalayo kasi iniingatan ka ng Diyos. Hindi mo alam yun, pero maaaring ganun na senaryo, kaya thankful ka pa rin. Diba? Wala, hindi man tayo na buo tayo, lumayo lang tayo, na-delayed lang tayo. At base kay Mano, konti talagang bumibiyahe bangka dito kasi sira yung mga bangka dito. Tapos kanina talaga namang halos lumulukso ang puso ko kasi lakas ng alon. Yung tubig na kailang sampay sa ano ko eh, sa bangka. Kaya siguro sabi ng mga taga rito, yung mga taga Siatin na walang bangka, namuntok na lang doon sa dating dinaanan ko. Kaya back to the mountain tayo. May kabady na ako ngayon mga kaibigan. Salamat sa anong pangalan mo, Parts? Alvin, hello mga Alvin? Oo. Kaya si Alvin, oh. Isa sa nag-push sa akin para puntahan ng Siatin. Kung napanood dyan sa Facebook yung video ko na nagpunta ng Siatin, nagkamali ako na kasi bangka talaga ang transportation motor, pero pwede magbundok. In-explore ko yung bundok, nagkandaligo-ligo ako, tapos akala ko binabahan ko, yun na mismong malaking community, hindi pala.
community nila, yung magkakapatid tsaka yung matanda, may mga bata pa. Doon ako napababa. Yung lugar na yon ng naguhuan matindi ng landslide. Eh, hindi pa raw nakikita as of now. Kaya yung damdamin ko parang pinupulit eh. Nakakalungkot. Pero yan, ano ba naman itong ating aakitin ito? Baliwala ito sa hirap na dinanas ng mga taga rito. Ng power eh. Oh, labit dila na naman ako nito. Dito tayo mahina eh. Sa akyatan. Dapat nakapag rubber shoes. Para kumakapit ang dulas. Pakita ko sa inyo yung dinaanan ng baha, landslide galing sa taas, galing sa talumpok. Yan o. Yan, imagine. Galing sa taas. Pababa doon sa lawa. Ang Siaten, bandarumpa yung Siaten. Imagine mo, meron ding ganito doon sa may Siaten. Yun ang kumain ng kabahayan. Doon sa pinuntahan natin noong nakaraan. Grabe to. Nung dumaan tayo, syempre wala niyan. Habi ano. So every time nasasama ang panahon, babagyo, ito na yung daanan ng tubig. Kaya hindi na to magkakaroon ng mga puno yan. Yan. Nasaturate kasi yung taas eh. So ito yung daanan namin. Halos isang paalang kasya. Pag nagkamali ka, di baba, pupulutin ka sa baba. Ito pa isa pang dinaanan ng baha. Yan Ano yan? May kasamang bato, putik, tubig, tapos mga sanga, mga puno ng kahoy. Mas maluwang pala to. Kita nyo po, yan Kita nyo yan Ang laki niya, ang luwang niya, ang laki ng volume ng tubig niya Imagine mo, kalbo yung magkabilang gilid ganyan kalaking tubig dumaan dyan Lahat yan punta sa lawa. Kaya hindi kataka-taka ang lawa ngayon, apaw. Hindi namin makita ang daan, so bagsahan na lang namin yung bakas ng tao. Dahil nakakapagod pagka trial and error ka dito. Yan guys, bitak-bitak na yung adobe. Grabe no? Hindi biro umakit ang bundok nitong oras. Salamat kay Alvin. Imagine, yung mga taga-Siaten na lumikas na walang masakyang bangka noong kapanahon ng kasagsagan nung patapos ng bagyo dahil lubog sila sa baha. Sira mga bangka dito. Daming sirang bangka, no? Dami ng sirang bangka. Dami. So yung mga nagsisilikas, bit-bit yung kanilang mga damit, kung meron man na bit-bit, dito sila dumaan. Kung paano kami umakyat doon, mamaya lulusong, sila naman akyat na lulusong din doon. Ito pa isa medyo maliit lang volume dito. Yan ito pa isa, panlima na to guys, panlima na. So dito ang daan namin, sama doon sa pababang ito. Grabe sakripisyo pagpunta rito. Sakripisyo ng mga taga-Siaten. Sandulas pa ng tsinelas ko, hindi ko makakapit. Naghanap kami ng daan kasi yung daan dito wala na, dinaanan ng baha Yan, rumaragasa yan. Pang ilan na to, hindi na namin mabilang. Kasi bilang kami dinaan doon maliliit, di ko na sinama sa bilang. Dami. Ang basihan na lang namin, yan Kita nyo yan may paldak na yan. Sabihin, dinaanan ng tao. Yun na lang basihan. Sige, mamaya na ulit. Baka naman ako malaglag din kaka-video ko. Ito yung isa pa. Ito matindi, malalim. Ang daming ganito. Hindi na namin mabilang. Imagine mo, hindi naman ganun kataasan kalaki ng bundok ng talumpok. Pero, grabe volume ng tubig yung dumaan dito. Guys, di mo? Yun ang lalim niya, Yun Grabe, Grabe to.
Yan o. Imagine mo, yung bahang yan. Ang lalamon sa kabahayan sa baba. Inako po. Ito yung Coast Guard, mga kaibigan niya. Sila yung naguhukay dito, hinahanap yung ano. Ipakita ko sa inyo yung video ko sa Facebook na kung saan dito ako bumaba. Nagkamali ako ng baba, dapat doon pababa ako sa mismong community. Ang binabaan ko ilang bahay dito. Si Jess, Marvin at may mga bata pa ako nakita. Yung lolo niya, ewan ko, may matanda akong babae na nakausap pa. Nakakalungkot. Ang nakita pa lamang na bangka, yung sa lolo niya. Nakita ko yung lolo niya eh. Hindi lang mismo malapitan. Pero siya mismo, ang lolo niya, nagpasakay sa akin kina Marvin Jess na bangka kasi papunta nga daw sila sa atin. Ito yung lugar nila, dinaanan mismo ng flash flood. Dahil siguro dito? Guys, dito naguhukay yung mga rescuer. Baka sakaling makita nila. Nung bumaba ako dito, ilan yung bahay dito. Pero ito na ngayon siya. Nakakalungkot. Ayan siya. Yung grabe. Galing sa taluktok sa taas. Guys, ito. No need na paliparan ng drone. Grabe. Nakakapangilabot naman dito. Hindi lubos maisip na sa isang iglap gano'n lang mawawala ang buhay ng mga tao rito. Ano pala sila, ang bahay nila yan, tabi mismo ng daanan ng tubig, kaya pag bumusin napakalakas ang ulan. Ito si Marvin ay nag-iisang nakaligtas dito sa mga bahay na sinagasaan ng flash flood. Sinadya ko na hindi siya isama sa ating lente dahil bakas ko sa kanya ang sobrang hinagpis. Ikaw ba naman ang mawala ng 3 kapatid, lolo at 3 pamangkin? This time, siya naman ang maghahatid sa atin sa Siate. Noong una ko nga palang punta, itong sa video mo nakikita nyo, ito si Jess sa kanyang kapatid. Hanggang ngayon di pa siya nakikita. Dito pa lamang makikita mo na agad ang mga kabahayan na kinain ng lawa. Kalunos-lunos din ang sinapit ng mga taga rito. Pinagsalubungan sila ng flash flood at lawa. Ginawa ko nga pala ang video na ito di lamang ipakita sa inyo ang kanilang sinapit sa Bagyong Christine, kundi para din naman katukin ang inyong mga puso. Sana patulungan po natin sila. Ayan, nakikita nyo ang lawa. Andi dito na. Umatras na ang lawa. Punta rito. Tapos ito estado ng mga tao rito. Mga tao rito nasa evacuation. Kaya so imagine. Yan o. Ito dinaanan ng dinaanan ng tubig. Mga bahay ito. Wala, ito na lang ang bahay. Ito yung bahay na ito, wala na. Ito pa. Sira. Yan o, sira. Galing to sa taas, sa talumpok. Kita nyo yung bahay na ito. Kundi ako yuyuko, hindi mo makikita to. Oh, nandito pa mga picture ng may-ari ng bahay ito. Yan, gibana. Kita nyo, crack. Tapos ito, yung putik yan. Wala na to, hindi na to mapapakinabangan. Bangon tayo, Siatin, babangon tayo. Grabe itong bahay ito, kalahati na tira. Puro kinain ng debris galing sa bundok. Kalahati ang lutang na rin.
Hinain na ng lawa. Wala na, halos ilan na lang yung tao na rito. Nandun na sa Kapiasnan. Malapit na naman dito ang pista ay sinulpresan na naman ng bagyo. Ito nga pala yung part ng mga bahay na lumubog na. As you can see, malaking portion ng lupa ang bumaba galing dito mismo sa bundok ng Talumpok dahil ng halos walang tigil at malakas na pagulan dala ng bagyong Christine. Itong nakikita nyo, ito ang Talumpok. Itong part na ito ay sakop ng Balete at yung bandang itaas at kabila ay sakop ng Barangay Maria Paz, Tanawan City. Para 2 minutes lang yata ang itinagal ng ating drone sa taas. Sa baba walang hangin pero ang lakas ng hangin sa taas. Ibinaba na natin ang ating drone dahil nawawala na yung ating control sa aircraft. Sabi ni sir, akit din doon namin taas, may magandang view doon sa taas. So yung drone ko, sandali lang lumipad, binaba na natin kasi lakas ang hangin. Nawawalan ako ng control, akala ko babaksak, buti nagain natin yung control sa ano. Salamat sa Diyos. Bakit kami dito sa taas ng Siaten? Meron kasing bulkan dito eh. Mismo pinatatayo ng Siaten bulkan. Gagawa ko ng content yun. Pero ngayon, di mo na. So may hagdanan dito. Nag-aakit kami. Tapos may lubid oh. Hindi ko malaman kung ano meron dito. Wala, patapos ang akin natin to. Guys, pakita ko sa inyo to. Noong Saturday galing tayo sa babang buhangin. Eh yung tuktok ng Talumpok, diyan nagsimula yung baha, landslide, pababa doon sa mahabang buhangin. Yan o, napayong. Kita nyo yung ano, nakikita nyo yun. Nakikita nyo yun, gilid ng San Sebastian. Yung kabilang side na yan, mahabang buhangin na. Imagine nyo, kung gano'n kalaki tinaas ng tubig sa bandarya, no? Kanina pa kami nag-aahon. Pupunta sana namin crew sa taas, pero napansin ko mula doon sa may malayo pa doon. Ano? Ito sa inyo. Yan o, yung crack niya no. Yung crack, mahaba niyan. Ito guys o. Ito. Crack yan. Crack. Ito crack. Hanggang doon may crack. Ano? Ayan, daming crack oh. Daming crack. Ibig sabihin kung yung bagyong Christine tumagal-tagal pa yon, possible itong malaking part ng bundok ito guguho. Yan oh. Yan oh. Yan oh, crack yan oh. Oh, crack. Crack sa bundok ng Talumpok. Yan o, crack. Ito, kita nyo no. Yan o, crack yan. Yan, crack. Ang haba ng crack. Takot. Possible itong ano. Possible itong gumuho kung nagtuloy-tuloy yung bagyong Christine. Ito na yung sundo namin. Nakasave kami ng pagod. Thank you ha. Thank you po. Sana hindi na mawat ang si Christine. Sino matanda sa inyo ni Jess? Kaya mo. May asawa yan anak? Wala, binata din. So nandito na ako sa Baywalk. Kagaling na ako sa Siaten. Balete Baywalk. At ang kondisyon ng Siaten, napuruhan talaga yung binabaan namin kanina. So sabi ng mga lokal, anim pa yung anim pa hindi nakikita. Si Lolo lumutang na sa lawa, pero syempre patay na rin. Anim yung ano nadala ng landslide galing sa taas. At yung mga Coast Guard, yung mga kapulisan, pag pinagsama-samang team hanggang ngayon nagukay sila, hindi nila makita. At yun, dito natin tatapusin yung ating video. At kung nakikita niyo yung bundok na yan, yun oh, yan yung inahon namin kanina ni Alvin. Kasi wala kami makuha ang bangka kanina. Lakas ang alon sa side dito, pero pagdating sa may kabilang, sa may malapit sa Siaten, ganda yung tubig eh.
pagdating dito, napaka-harsh ng alon. Sabi, tulong tayo, tulungan natin ang mga taga-Siaten, tulungan din ang mga taga-Siaten, pati ibang parte ng Batangas na talaga tinamaan matindi ng Christine. So, salamat po sa inyong panonood, hanggang sa muli.